video is another concerned video po. Ang sabi niya is, pwede po bang mag-ask ng advice? Ano po kaya ang gagawin ko para maka-move on sa guy na gusto ko? I honestly don't know if he's married, but he's wearing a ring. I like to know him better, but I'm also scared that eventually I fall harder for him. Okay, hi sa'yo. Alam mo kung anong dapat na number 1 gawin mo? Kailangan tanungin mo yung lalaking nagugustuhan mo kung talaga bang siya ay married. Kasi baka mamaya accessories lang naman yung suot niya. Benefit of the doubt. Huwag natin yan alisin. Kasi baka mamaya mali yung hinala natin. Pag sinabi niyang yes, hindi ako married, accessories lang to, kailangan tingnan mo yung kanyang wedding ring. Kung wala bang nakapangalan dito. Alam naman natin kapag wedding ring, di ba, may pangalan niya nung kapartner. Alam kong hindi madali ito, kaya lang kailangan mong gawin ito. Kasi kapakanan mo ang nakasalalay dito. At pag sinabi niya naman na yes, married ako. Wala kang ibang dapat na gawin dyan. Number 2 is back out. Hindi mo kailangan nakilalanin siya ng husto para lang mabigyan ka ng dahilan. Na yung dahilan na yan ay pwedeng mag-lead na mas mahulog ka sa kanya. So, you have to decide para sa sarili mo. Hindi pa huli ang lahat, kayang-kaya mo pa mag-step out dito sa sitwasyon mo. He is a married guy. Meron kang kapwa babae mo na sasagasaan na pwede mong masaktan. Huwag natin hayaan na yung kapwa babae natin ang atakihin natin para lang sa pansarili nating kagustuhan. Lahat ng bagay na hindi tama ang umpisa, mali din ang kahihinatnan sa dulo niyan. Huwag kang mag-aksaya ng panahon mo. Huwag kang gumawa ng bagay na ikapapahamak mo sa dulo. Maganda, matalino at mabuting babae ka. Huwag mong hahayaan na nakawin sa'yo ang mga katangian na ito. Dahil ang mga katangian mong ito ay ang iyong kayamanan. Last one na dapat mong gawin, mag-take ka ng action. Once na nag-decision ka, kailangan sabayan mo ng actions. Kinakailangan na i-cut mo abruptly. Hindi kailangan bukas, hindi kailangan next week, next month, na putulin ang pakikipag-communicate sa taong ito. Kailangan pigilan mo yung sarili mo. Kailangan protektahan mo yung sarili mo. Dahil walang gagawa sa'yo nun, kundi ikaw. Wag mong hahayaan na makapasok ang maling taong ito sa buhay mo. From the very beginning, mali na. So wag mo nang hayaan na buksan ang pintuan mo para sa kanya. Kailangan putulin mo yung pakikipag-communicate mo sa kanya. Alisin mo siya dyan sa phone number mo kung naka-stored siya sa'yo. Kung kinakailangan na i-block mo siya sa iyong mga social media platforms, lahat ng way na kung saan nagko-communicate kayo, i-cut mo yun. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Why? Kasi hanggat bukas ang mga daanan papunta sa'yo at papunta sa kanya, malaki pa rin yung possibility na matempt ka na ituloy ang temptation na ito. Dahil sa huli, ikaw ang talo dito. Once na ang lalaki ay nagsusuod pa yan ng kanyang wedding ring, proud pa yan sa kanyang marriage, hanap niyan ay parausan lang. Huwag mong hahayaan na gamitin kanya. Magsasalita ng magagandang words sa'yo yan or mga pangako, pero hanggang dun lang yun. Naiintindihan ko na mahirap ang proseso. Pero dapat mas maintindihan mo na unahin mo ang kapakanan mo. Huwag kang magdidesisyon ng nababase sa emosyon mo. Dahil karamihan kapag nagdesisyon tayo na base sa ating emosyon, doon tayo nagkakamali. Once na mataas kasi ang emosyon natin, bumababa yung understanding natin. Love yourself and maging blessing ka sa iba.